Hinahataran ko siya ng pagkain at ako naman ay nandito pa rin sa office ko. Uminom ako dahil gusto ko magpakalasing. Ang sakit ng puso ko at para akong sinaksak ng paulit-ulit. Gusto ko lang namang maging masaya. Ganoon ba ako kasama na tao? Masama ba talaga ako? Bakit ang hirap maging masaya? Paulit-ulit ko nang sinisisi ang sarili ko sa mga nangyayari sa akin ngayon. Nang maubos ko ang 2 bote ay pumasok na ako sa silid namin. Nakita ko silang nakahiga sa kama namin at mahimbing na natutulog. Lumapit ako sa asawa ko. Hinaplos ko ang mukha niya. Hindi ko maiwasang hindi umiyak habang pinapalandas ko sa peklat niya ang daliri ko. I'm sorry, mi vida. I'm sorry kung wala ako sa mga panahon na nahihirapan ka. Sa mga panahon na sinaktan ka nila. Sasiguraduhin ko na magbabayad ang lahat ng may kinalaman dito. Mahal na mahal kita. Hindi ako susuko. Gagawin ko ang lahat para mahalin mo ako ulit. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin. Ikaw lang ang pipiliin ko ng paulit-ulit kahit na ipagtabuyan mo ako. I love you, my vida. Kausap ko sa kanya at hinalikan ko siya sa labi. Amaras POV. It's been 2 years but the pain is still in my heart. Nasa puso ko pa rin ang sakit at galit. Wala akong choice kundi bumalik. Pinilit ko na labanan ang postpartum depression ko. Pinilit ko na maging malakas at umahon sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa loob ng 2 taon. Kahit na sobrang sakit na mawalan ako ng kaibigan. At ngayon ay babalik na ako para makasama ko ang anak ko. Hindi ko alam ang mangyayari sa amin ni Marcos pero isa lang ang alam ko. Babalik ako para sa anak ko dahil ayoko nang tingnan na lang siya mula sa malayo. Takot man ako na makita niya ang mukha ko ay susubukan ko pa rin. Diyos ko po, ano nangyari sa'yo? Umiiyak na tanong sa akin ni Manang dahil nagpakita ko sa kanila ni Papa. Okay lang po ako, Manang. Gusto ko na pong makasama ang anak ko. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Salamat naman, babalikan mo na mag-ama mo. Pero ayoko po na ipakilala ang sarili ko. Ayoko na makita ako ni Marcos na ganitong itsura ko. Sabi ko sa kanya, ipaayos natin ang mukha mo. Sabi sa akin ni Papa, huwag na po. Okay na po ako sa ganito. Gusto ko lang po na tulungan niyo ako na makasama ang anak ko, Papa. Sabi ko sa kanya, pero please, Papa, ito lang ang gusto ko. Ito lang po ang nais kong hingin sa inyo. Sabi ko sa kanya, if that's what you want, hakayaan kita. Sabi niya sa akin, thank you po. Niyakap ko siya bilang pasasalamat. Mas maaga akong pinapunta ni Manang sa bahay kahit na next week pa dapat akong magsisimula. May emergency ang nani ni Miguel kaya umuwi ito sa probinsya. Nang makita ko si Miguel ay gusto ko kaagad na yakapin ang anak ko pero pinigilan ko ang sarili ko. Yumuko ako dahil ayoko na makilala ako ni Marcos. Malaki na rin ang pinagbago niya. Mas lalo siyang naging makisig at naging mature. Ramdam ko na mahal niya ang anak namin dahil na rin sa mga kwento ni Manang na hands-on sa pag-aalaga kay Miguel. Sumama ako sa kanya sa office niya dahil alam ko na may kontrata akong kailangan pirmahan. At nang ibigay niya sa akin ang anak namin ay todo ang pagpipigil ko na bumagsak ang mga luha ko. Kaya naman pagkalabas ni Marcos dito sa office niya, kaagad kong hinalikan ang anak ko. I'm sorry, anak. I'm sorry kung ngayon lang umuwi si Mommy. I miss you so much. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka ni Mommy. Pangako hindi na aalis si Mommy. Hindi na kita iiwan. Isasama na kita. Umiiyak na pinupog ko ng halik ang buo niyang mukha. Ngumiti siya sa akin kaya naman doon na bumuhos ang luha ko. Hinaplos din niya ang pisngi ko. Mommy? Humahagikik na tawag niya sa akin. Opo, I'm your mommy. Mahal na mahal po kita. Malambing na sabi ko sa kanya. Sa ngayon ay masaya na ang puso ko dahil kasama ko ang anak ko. Pero may pangamba ako na baka makilala ako ni Marcos. Kahit na nagpapanggap ako na hindi nagsasalita ay alam ko na hindi ko maitatago ang sarili ko ng matagal sa kanya. Alam ko na umiinom siya at lasing na siya. Kaya naman sinilip ko sila ng anak namin. Nagtagal ako ng ilang oras dito sa silid niya hanggang sa hindi ko na malaya ng oras. Natatakot ako na kapag nakita mo ko, ilayuan mo ko. Hindi na ako ang amara na minahal mo. Alam ko na mas ikahihiya mo ko ngayon dahil sa itsura ko. Kaya mas mabuti na ganito tayo. Hanggat kaya ko itago ang sarili ko sa'yo, gagawin ko.
Kausap ko sa natutulog na si Marcus. Mi vida, mahal kita. Bumalik ka na sa amin ni Miguel. Mahina pero narinig ko ng malinaw. Aaminin ko na sa loob ng 2 taon ay siya lang ang minahal ko. Na siya pa rin ang lalaki na minahal ko pero alam ko na hindi na babalik sa dati ang lahat. Masakit pa rin para sa akin ang lahat. Sariwa pa rin ang lahat sa alaala ko. Gusto ko ngayon na magpalakas para sa paghaharap namin ni Sanya ay ipaparamdam ko sa kanya ang sakit na idinulot niya sa akin. Sinira niya ang buhay ko. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Maaga akong gumising dahil pagluluto ko sa Marcus ng soup. Alam ko na may hangover siya pag nagising na siya. Maaga din na gumising si Miguel kaya naman nilaro ko siya habang nagluluto ako. Baby, you want milk? Tanong ko sa kanya. Yes, mommy. Cute na sagot niya sa akin. Kaya naman ipinagtimpla ko siya ng gatas. Masaya ako na alagaan siya. Alam ko na mali ang desisyon ko na iwan siya pero nagpapasalamat ako dahil hindi siya pinabayaan ni Marcus. Dahil alam ko na naging priority niya ang anak namin. Malusog at gwapo ang anak ko. Marami man akong hindi nasaksihan sa paglaki niya ay sisiguraduhin ko na makakasama na niya ako sa mga araw na parating. Aalagaan at mamahalin ko siya. Walang pasok si Marcus ngayon kaya nag-aalala din ako. Hindi ko tuloy maiwasan na itanong sa sarili ko kung ganito rin kaya siya sa ibang mga nani ni Miguel. Ang bait niya at mahinahon siyang nakikipag-usap. Pumasok ako sa silid ko dahil aalis daw kami mamaya. Nagligpit na lang ako ng mga gamit ko dahil alam ko na siya na ang magpapatulog sa anak namin. Pero narinig ko na umiiyak si Miguel kaya naman mabilis akong lumabas sa silid ko at kinuha ko siya kay Marcus. Tana baby, Mom is here. I love you. Bulong ko sa kanya. Follow me. Bigla akong kinabahan dahil sa lamig ng boses ni Marcus. Hanggang sa nalaman na niya na ako si Amara. Gusto kong takpan ang mukha ko pero hindi ko magawa. Pinigilan ko siya na halikan ako. Nakakadiri ang malaki kong peklat sa mukha pero hinalikan pa rin niya ako kaya itong puso ko'y parang lalabas na sa dibdib ko. Ramdam ko ang pangungulila niya pero ayoko nang bumalik sa dati dahil alam ko na mas mahirapan pa kami kapag pinilit namin na maging masaya. Ayoko nang maging kahihiyan niya. Mas okay na ganito kami pero alam ko na seryoso din siya. Nilak niya kami ni Miguel dito sa silid namin. Umiyak ako nang umiyak hanggang sa nakatulog na kami ni Miguel pero nagising ako dahil narinig ko si Marcus. Narinig ko na umiiyak siya. Hinalikan niya ako sa labi at nagpanggap pa rin ako na tulog. Hayaan mo ako na makasama kayo ni Miguel, na vida. Hindi ako perfect pero susubukan ko na masahin ka. Susubukan ko na ibalik ang pagmamahal mo sa akin. Kahit pagtabuyan mo ako ng paulit-ulit ay mamahalin pa rin kita. Pinagsisisihan ko ang lahat ng mga ginawa ko sa'yo. Huwag mo naman akong iwan. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya kapag wala kayo sa tabi ko. Kayo ang buhay ko. Kayo ang dahilan kaya mas gusto ko nang gumising araw-araw. Umiiyak na sabi niya. Humiga siya sa tabi ko at niyakap niya ako. Tumulo ang luha ko at umiyak ako ng tahimik. Paano ko ba siya hindi mamahalin? Alam ko natulog na siya dahil narinig ko mahina niyang paghilik. Hinayaan ko na lang siyang yakapin ako pero hindi na nagtagal ay bumangon ako at pumunta sa banyo dahil parang hindi ako makahinga. Tinatanong ko ang sarili ko kung deserve ba niya na bigyan ulit ng chance. Kapag babinigyan ko siya ng chance ay hindi na ba niya ako sasaktan ulit? Magiging masaya at buo na ba kami? Pero paano ko nga ba kakalimutan ang nakaraan? Parang hindi ko na kayang makita ulit ako sa salamin ko ang mukha ko. Ang mukha na nagpapaalala sa akin ng paulit-ulit na sakit. I'm sorry, Venus. I'm sorry. Umiiyak na sambit ko habang nakatingin sa sarili ko sa salamin. Nagulat ako dahil may biglang yumakap sa akin. Si Marcus pala ito kaya naman yumuko ako dahil ayokong makita ang mga mata niya sa salamin. My vida, look at me. Utos niya sa akin. I can't. Naiiyak na sagot ko sa kanya. Huwag kang mag-isip ng kahit na ano kasi tanggap kita at gagawin ko ang lahat para lang bumalik sa dati ang mukha mo. Sabi niya sa akin. Umangat ang ulo ko at tumingin ako sa kanya. Hindi ko na kayang makita ang mukha ko. Lalo na kapag naalala ko ang nangyari kay Venus. Hindi ko maiwasan na sisihin ang sarili ko. Umiiyak na sagot ko sa kanya. Nasa si Venus? Patay na siya. Namatay siya dahil niligtas niya ako. Sagot ko sa kanya.
Ano ba talagang nangyari? Pwede ba bang ikwento sa akin? Malumanay na tanong niya sa akin. Kasi nung umalis ako, kasama ko si Venus. Sinabi ko sa kanya na huwag na siyang sumama sa akin pero mapilit siya. Siya naging kaibigan ko sa loob ng 1 taon. Siya ang tumulong sa akin para labanan ko ang postpartum depression ko pero ako, wala akong ginawa para sa kanya. Umiiyak na sabi ko, Mi Vida, sinong may gawa at anong nangyari? Tutulungan mo ba ako? Tutulungan mo ba ako na makuha ang hustisya para kay Venus? Tanong ko sa kanya. Gagawin ko ang lahat para makuha natin ng hustisya. Sagot niya sa akin. Lumabas kami at umupo sa may kama. Kung totoo na tutulungan niya ako, isasabihin ko sa kanya ang nangyari sa amin. Gusto ko nang magsimula pero nanginginig ang katawan ko dahil sa takot. Tuwing naalala ko ay bumabalik ang lahat ng sakit. Venus, okay lang ako. Hindi mo na kailangan na sumama sa akin. Kaya ko na sarili ko at nahihiya ako na maabala pa kita. Sabi ko sa kanya dahil paalis na ako. May pupuntahan ka na ba? Uuwi ako sa amin dahil kailangan ko alagaan ang lolo ko. Doon na lang din ako magtatrabaho. Kung gusto mo, sumama ka na sa akin. Sabi niya sa akin. Napaisip naman ako. Naisip ko na baka pwede ako doon. I was diagnosed with postpartum depression at isa sa dahilan kaya ninais ko na umalis dahil ayoko masaktan ko ang anak ko. Ayokong masiraan ng bait. Hindi ko na kayang kontrolo ng sarili ko lalo na kapag may naririnig akong ingay. Sobrang bilis magbago ng emosyon ko. Mabilis ako mairita at magalit kapag naiingayan ako kaya kahit na masakit at mahirap sa kalooban ko ay iiwan ko ang anak ko. Alam ko na hindi ako pababayaan ni Marcos. Sumama ako kay Venus sa probinsya. Sa Venus ang masasabi ko na isa sa mga naging mabuti sa akin. Sa mga araw na dumadaan ay masasabi ko na nagiging maayos ang pakiramdam ko at ang kalagayan ko. Malayo sila sa bayan pero masasabi ko na maayos at masayang mamuhay sa ganitong lugar. Kasama namin ang lola niya. Hanggang sa lumipas ang mahigit 1 taon, bala ko nang bumalik sa pamilya ko at kasama ko ulit sa Venus. Wala na rin kasi siyang pamilya dahil namatay na si lola. Hindi ko siya iiwan dahil higit pa sa isang kaibigan ang turing ko sa kanya. Para sa akin ay kapatid ko na siya. Venus, thank you sa lahat-lahat ng ginawa mo para sa akin. Masaya ako na ikaw naging kaibigan ko. Sabi ko sa kanya. Ang drama mo naman, Beshi. Siyempre, malakas ka sa akin. Masaya din ako na ikaw naging kaibigan ko. Hindi ko inaasahan na magiging kaibigan ko ang boss ko. Salamat dahil sinamahan mo ko sa mga panahon na malungkot ako at nagluluksa ako. Pangako ko sa'yo, nasasamahan kita basta single pa rin ako. Malay mo sa mga susunod na mga araw ay magka-love life na ako. Sabi niya sa akin. Ako magiging masaya kapag nakatagpo ka na ng lalaki magmamahal sa'yo. Sabi ko sa kanya. Nagyakapan kaming dalawa. Sa loob ng 1 linggo namin dito sa Maynila ay sinamahan ko muna siya maghanap ng trabaho. Ayaw naman kasi niyang bumalik sa bahay. Kaya sinamahan ko na muna siya pero habang pauwi kami galing sa palengke ay may bigla na lang na humarang sa amin. Nagising ako sa hindi pamilyar na lugar. Kaagad na inanap ng mga mata ko sa Venus at nakita ko siyang walang malay at may tali sa kamay at paa. Bubukas ang pinto at pumasok si Sanya. Pakulan mo kami! Sagaw ko sa kanya. Bakit ko naman yun gagawin? Nakangisi na tanong niya sa akin. Ano bang gusto mo? Sigaw ko sa kanya. Ang gusto ko ay mawala ka na sa buhay ko. Bakit ka pa ba bumalik? Sana nanatili ka na lang sa kung saan ka man nagtatago. Sigaw niya sa akin at tinila niya ang buhok ko. Hindi ako makalaban sa kanya dahil may tali ang kamay at paa ko. Napapikit ako dahil sa lakas ng pagkakahila niya. Ang sama mo! Wala kang kasing sama. Pakulan mo si Venus dahil ako naman ang gusto mo, di ba? Ako ang kailangan mo, kaya hayaan mo na siya. Wala siyang kinalaman dito. Sigaw ko sa kanya. Hindi ako tanga para sundin ko nais mo. Papakulan ko siya para ano? Para isumbong niya ako sa mga polis? Hindi ko gagawin yun, no? Sagot niya sa akin. Wala siyang kinalaman dito. Sa akin kami galit. Ako ang gusto mong pahirapan kaya ako na lang. Huwag niyang kaibigan ko. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Wow, sana all may kaibigan. Alam mo, lahat na lang ikaw ang gusto. Ako, pinabayaan at inabandona ng mga magulang natin. Ikaw ang inalagaan nila tapos malalaman ko pa na may lihim palang ipinamana sa'yo. Namatay na nga sila, ikaw pa rin ang iniisip nila. At nakalimutan at alaga nila na may pinabayaan silang bata.
At si Marcos na siyang meron ako, pinagkakait mo sa akin. Inagaw mo siya sa akin. Sigaw niya sa akin. Bakit sa akin mo sinisisi ang mga kasalanan na hindi ko naman ginawa? At sa tingin mo, mamahalin ka ni Marcos? Hindi kanya kayang mahalin kahit na magkapatid pa tayo. Kahit na magkamukha pa tayo, hindi kanya mamahalin kagaya ng pagmamahal niya sa... Isang malutong na sampal ang binigay niya sa akin, kaya masamang tingin ang binigay ko sa kanya. Sisiguraduhin ko na mamahalin niya ako at mangyayari lang iyon kapag nawala ka na sa landas ko. At kapag wala na akong kabuka. Dahil akin lang siya. Ako ang nauna sa puso niya. Kaya ka lang niya minahal dahil akala niya ako ikaw. Ako ang tunay niyang mahal. Parang baliw na sabi niya. Baliw ka na. Tumigil ka na sa kahibangan mo. Magkapatid pa rin. Napasigaw ako dahil bigla na lang niyang sinugatan ng pisngi ko. Wala akong kapatid. Sabi niya sa akin. Demonyo ka. Sigaw ko sa kanya. Hindi tayo magkapatid. Wala akong kapatid na tulad mo. Sigaw niya sa akin. Pagbabayaran mo lahat ng ito. Magbabayad ka. Sigaw ko sa kanya. Bye, Amara. Ikumusta mo na lang ako sa mga parents natin sa langit. Bye, my twin sister. Sabi niya bago siya lumabas sa may pintuan. Saan niya pakawalan mo kami? Sigaw ko sa kanya. Gumapang ako papunta kay Venus na ngayon ay wala pa ring malay. Ginawa ko ang lahat para gisingin siya. Venus, gumising ka. Please, gising na she. Gising na, please. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Venus, please. Dashi, gumising ka. Kailangan natin makaalis dito. Sabi ko sa kanya dahil may naaamoy na akong usok. Nasaan tayo? Tanong niya sa akin nang bigla siyang gumising. Hindi ko alam, pero dinuko tayo na sa niya. Kailangan na natin umalis. Kailangan natin makaalis dito. Sabi ko sa kanya. Tumalikod ka, kakalisin ko ang tali mo. Sabi niya sa akin. Sinunod ko siya at tinanggal niya ang tali ko. Ganoon din ang ginawa ko sa kanya. Nang maalis na namin ang mga tali ay kaagad namin binuksan ang pinto pero bumungad sa amin ang malaking apoy. Amara, kumalma ka. Makakaalis tayo dito. Aalis tayo kahit ano mangyari. Sabi niya sa akin dahil nanginginig na ang buong katawan sa takot. Nagpo-panic attack ako ngayon. Kumapit ka sa akin. Utos niya sa akin. Bakit? Kinakabahan na tanong ko sa kanya. Lalabas na tayo. Sagot niya sa akin. Malakas ang apoy. Masusunog tayo. Sabi ko sa kanya. Magtiwala ka sa akin. Makakalabas tayo dito. Sabi niya sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Venus! Umiiyak matawag ko sa kanya. Isipin mo si Miguel. Kailangan ka ni Miguel. Bulong niya sa akin at binuhat niya ako. Malaking babae sa Venus kaya kayang-kaya niya akong buhatin. Hanggang sa nakalabas kami sa bahay na pinagdalhan sa amin ni Sanya. May nararamdaman akong hapdi sa pisngi ko pero hindi ko ito ininda. Alam ko na nasunog sa pisngi ko pero nang alisin ko ng tuluyan ng kumot na nakataklob sa akin, inawala ng lakas ang mga tuhod ko. Venus! Humagulhol ako dahil nasunog ang mga balat niya. Halos sunog ang buo niyang katawan. Dadalhin kita sa ospital. Ipagagamot kita. Kumapit ka lang. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Okay ka lang ba? Nautal na tanong niya sa akin na kahit sa ganitong sitwasyon ay ako pa rin ang iniisip niya. Okay lang ako. Lumaban ka. Ipapagamot kita. Umiiyak na sabi ko ulit sa kanya. Humingi ako ng tulong at mabuti na lang dahil may dumating dahil nakita nila na may nasusunog. Mabilis ko siyang dinala sa ospital. Walang tigil sa pagpatak ang mga luha ko. Sobrang sakit para sa akin na makita na ganito ang nangyari sa kaibigan ko nang dahil sa akin. Venus, huwag mo naman akong iiwan, please. Wag. Umiiyak na kausap ko sa kanya. Amara, pagod na ako. Mahinang sabi niya sa akin. Pagod na ako. Umiiyak na sabi niya. Venus, patawarin mo ako. Kasalanan ko lahat ng ito. Kung hindi dahil sa akin, hindi ito mangyayari sa'yo. Sorry. Sorry. Umiiyak na sabi ko sa kanya.
Huwag mo sisisihin ang sarili mo. Magagalit ako kapag ginawa mo yun. Huwag ka nang umiyak. Masaya ako na makilala kita. Thank you, Beshi. Thank you dahil minahal mo ako at itinuring mo akong pamilya. Mahina pero naririnig ko ng malinaw. Thank you. Habang buhay kong tatanungin na utang na loob ito. Kung pagod ka na talaga, sige, magpahinga ka na. Salamat, Beshi. Mahal kita bilang kapatid ko. Magpahinga ka na, Venus. Sabi ko sa kanya. Salamat. Pabulong na sabi niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Humagulol ako at paulit-ulit na humingi ng tawad sa kanya. Inasikaso ko ang libing niya. Inuwi ko siya sa probinsya at sa loob ng ilang buwan ay nagluksa ako sa pagkawala ng kaibigan ko. Pangako ko, bibigyan ko ng hustisyang ginawa niya sa'yo. Bibigyan ko ng hustisyang ginawa niya sa'yo. Paulit-ulit na sabi ko sa harapan ng puntod niya. Buo na ang desisyon ko. Babalik na ako sa Maynila. Hindi ko hahayaan na maging masaya at malaya sa Sanya. Kahit na ano mangyari, ibibigay ko ang nararapat para kay Venus. Hindi ko na rin kayang tingnan sa salamin ng mukha ko dahil ito ang paulit-ulit na nagpapaalala sa akin sa pagkawala ng matalik kong kaibigan. Pangako, mi vida, gagawin natin ang lahat para makuha natin ang hustisya para kay Venus. Sabi ni Marcos sa akin. Hayaan mo kung gawin ang nais ko. Hindi pwede na ganoon na lang iyon. Ipaparamdam ko kay Sanya lahat ng sakit na naramdaman ko. Magbabayad siya. Magbabayad siya sa lahat ng ginawa niya sa akin, lalo na sa kaibigan ko. Umiiyak na sabi ko kay Marcos. Third person POV. May nagsabi sa akin na nakabalik na siya. Akala ko ba patay na siya? Tanong ng lalaki kay Sanya. Ang alam ko patay na siya. Paano siya nakaligtas sa sunog? Nagtataka na tanong niya sa lalaki. Huwag akong tanungin mo dahil hindi ko rin alam ang sagot. Ayusin mo ito dahil ayoko madawit sa kapalpakan mo. Galit na sabi nito sa kanya. Relax! Pumalpak man ako sa unang beses. Sasiguraduhin ko na ngayon ay magtatagumpay na ako. Nakangisi na sabi niya at mabilis na kumandong kay Mr. Ford. Siguraduhin mo lang dahil hindi ako papayag na madamay sa kalokohan mo. Nakangisi na sabi na matanda dahil gumiling sa kandungan niya sa Sanya. Of course, Mr. Ford. Pero alam mo, hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na hindi mo anak sa Dwayne. Magkahawig naman kasi kayong dalawa. Kaya ang buong akala ko ikaw ang daddy niya. Hindi ko inaasahan na sa Mr. De La Vega pala ang tunay niyang daddy. Saad ni Sanya habang patuloy na gumagalaw sa kandungan ng matanda. Hindi ko rin inaasahan na lolokohin ako ng asawa ko. Kaya bagay lang sa kanya na pinatay ko siya. Kasalanan din naman niya dahil nagmatigas siyang ibigay sa akin ang company niya. Ang buong akala ko ay nakamkam ko na lahat pero hindi ko inaasahan na kapag nasa tamang gulang na ang mga anak niya ay may lihim pala siyang kasulatan na iniwan para sa mga ito. Tiimbagang nasabi ni Mr. Ford. Same lang sa parents ko na inabandona ako. I discovered na malaki palang pera na iniwan nila para kay Amara at yun ang kailangan kong makuha kay Dwayne. Siya ang may hawak ng code. Siya ang susi para mapasakin ang kayamanan ko. Sabi ni Sanya, malamang kakamkamin niya yun. Isa pang walang utang na loob na iyon. Hindi pa ako tapos sa kanya. Sabi pa ng matanda. Don't stress yourself dahil gagawa tayo ng plano. Wala na akong ibang gusto ngayon kundi pera. Because money can buy my happiness at wala na akong pakialam kay Dwayne because I already have you. Nakangisi na sabi ni Sanya. Ang totoo ay ginagamit lang niya ang lalaki para sa mga plano niya. Alam niya na mabilis niya itong mauuto at ito rin ang balak niyang idiin sa mga kasalanan na ginawa niya. Kaya naman, hinahayaan niya ito na angkinin siya. Sa edad nito ay makisig pa rin ito kaya naman masasabi niya na magaling ito sa kama pero pangarap pa rin niya na matikman ulit sa Dwayne. Lalo na't isang beses lang na may nangyari sa kanila noon. Nagpupuyos lang siya sa galit dahil hanggang ngayon ay buhay pa rin pala ang kakambal niya. Para kay Sanya ay wala siyang pamilya. Simula nang malaman niya na inubundo na lang siya ng mga tunay na magulang ay wala siyang ibang naramdaman kundi galit. Noong una ay si Dwayne lang naman ang nais niyang balikan pero nalaman niya na may kakambal siya at asawa pa ito ng lalaking mahal niya. Kaya naman ginawa niya ang lahat, mapalapit lang kay Amara pero hindi niya talaga kaya. Lalo na't araw-araw siyang kinakain ng selos niya. Hindi niya matanggap na ipinamumuka sa kanya ni Dwayne na may bago na itong mahal.
Kaya naman gumawa siya ng plano para mapaalis niya sa buhay niya si Amara. Sinadya niyang ipakita kay Amara ang larawan nila ni Dwayne noon. Wala siyang pagmamahal na nararamdaman para kay Amara. Hindi niya ito nakasama lumaki kaya wala siyang pakialam sa babae. Puno ng galit at inggit ang puso niya kaya hindi siya naaawa kay Amara. Mas magiging masaya pa siya kapag nawala ito sa buhay niya. At ngayon na bumalik ito ay hindi niya hahayaan na maging masaya ito. Sisiguraduhin ko na hindi ka na makakaligtas sa akin ngayon, Amara. Sadnasan niya sa sarili niya. Dwayne's POV. Naikuyom ko ang mga palad ko nang marinig ko ang kwento ng asawa ko. Kahit ako ay nagpupuyo sa galit kay Sanya. Baliw na siya at demonyo siya. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa sa sarili niyang kapatid ang ganoong bagay. Gusto kong ilabas ang galit ko pero hindi ko magawa dahil mas iniisip ko pa rin ang asawa ko. Mi vida, sorry kung wala ako sa tabi mo. Sorry dahil kailangan pang mawala ni Venus. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kaya gagawin ko ang lahat para maibigay sa kanya ang hustisya na nararapat. Thank you dahil bumalik ka pero sana huwag ka nang umalis. Mabuhay na tayo ng masaya. Mabuhay tayo ng buo. Sabi ko sa kanya. Sa ngayon ay hiyaan mo muna ako. Gusto ko ba kasama ang anak natin? Sabi niya sa akin. Oo, hahayaan kita basta mangako ka na bibigyan mo ako ng chance. Bigyan mo ako kahit isang buwan lang para mapatunayan ko sa iyo na mahal kita. Ikaw lang at wala nang iba. Sa Sanya ay bahagi na lang ng nakaraan ko. Ang nakaraan na pinagsisisihan ko ng sobra. Wala na ibang babae na mahalaga sa akin kundi ikaw lang. Ikaw lang na vida. Sabi ko sa kanya. Hindi ko alam kung babalik pa ba tayo sa dati pero sa ngayon ay maging magulang na lang tayo kay Miguel. Mahinaho na sabi niya sa akin. Oo. Ang nasa tabi kita ay sapat na sa akin. Hinalikan ko siya sa noo pagkatapos ay niyakap ko siya. Salamat, Marcos. Salamat dahil inalagaan mo ang anak natin. Salamat dahil hindi mo siya pinabayaan kaya panatag din ang loob ko na iwan siya sa iyo. Dahil alam ko na mahal mo siya. Sorry. Sorry dahil umalis ako. Alam ko na nahihirapan. Shh. Huwag mo na isipin na nahihirapan ako. Dahil mas nahihirapan ka kasi sa akin. Mahirap ang pinagdaanan mo at proud ako na okay ka na at binalikan mo kami. Aasa pa rin ako, Mavida. Aasa pa rin na may pag-asa pa rin ako sa puso mo. Hindi ko isusukong pamilyang ito. Naiiyak na sabi ko sa kanya. Salamat. Nakayuko na sabi niya at alam ko na umiiyak siya. Aminado ako na marami ang mga pagkakamali na ginawa ko sa kanya at alam ko na hindi sapat ang sorry ko. Sobra ko siyang nasaktan at naiintindihan ko ang pinanggagalingan niya ngayon. Hahayaan ko siya at bibigyan ko siya ng time na maging handa ulit. Maging handa na tanggapin ang pagmamahal ko. Hindi ko pwedeng isipin palagi ang sarili ko dahil alam ko na matindi ang mga pinagdaanan niya. Mula sa akin hanggang sa pamilya at kaibigan niya at kay Venus, habang buhay ako magpapasalamat sa kanya, sa ginawa niya para kay Amara. Hindi lahat kayang gawin ang ginawa niya at masaya ako dahil nakatagpo ng tunay na kaibigan ng asawa ko. Magpahinga na tayo. Sabi ko sa kanya. Pwede ba akong uminom ng alak? Tanong niya sa akin na ikinagulat ko. Matulog ka na. Sabi ko sa kanya. Pero hindi pa ako inaantok. Parang bata na sabi niya kaya napangiti na lang ako. May gusto ko bang gawin maliban sa pag-inom ng alak? Tanong ko sa kanya na may kasamang pagbibiro. Wala po. Sagot niya sa akin sabay iwas ng tingin kaya naman napangiti ako. Gusto mo bang makipag-shot puno sa akin? Natatawa na tanong ko sa kanya. Saan mo natutunan yan? Para nagtataka na tanong niya sa akin. Sa mga kainuman ko. Sagot ko sa kanya. Kainuman? Nakatingin lang siya sa akin habang nakakunot ang noo kaya naman hindi ko napigilan ang sarili ko. Mabilis ko siyang siniin ng halik sa labi. Bibitaw na sana ako dahil hindi siya tumutugon pero ako naman ang hindi makagalaw. Because she kissed me back. Hinalikan din niya ako at sobrang saya ng puso ko. I miss her so much na para bang ayoko nang tumigil. Lalo na't mabilis na nagre-react ang kaibigan ko sa baba. Shit, I need to stop now. Kahit gusto ko ay kailangan kong isipin na hindi pa pwede. I want to earn her trust again. Kaya ko pa. Kaya ko pa namang magtiis pero hanggang kailan? Tanong ko bigla sa sarili ko. Marcos, I want to what, mi vida? Tanong ko sa kanya. I want to
Amara's POV. I want to sleep na. Hindi na pala ako iinom. Sabi ko sa kanya. I heard him chuckle kaya naman nahihiya ako. Nawala ako sa sarili ko kaya naman bumigay ako sa halik niya. Kakasabi ko lang kanina na maging magulang kami sa anak namin pero itong karupukan ko ay hindi ko rin napigilan. Okay, matulog na tayo. Bulong niya sa akin. Napapikit naman ako dahil kakaiba ang hatid sa akin ng pagbulong niya pero kaagad kong sinaway ang sarili ko. Hindi maaari ito. Hindi. Sige. Nauutal na sagot ko sa kanya. Gusto kong kutusan ang sarili ko dahil bakit ba ako nauutal? Napaghahalataan na tuloy ako na kinakabahan ako.